Okay, magandang umaga po sa ating lahat at eto po no, pag-usapan natin itong nangyari kay Kiko Barzaga, no, Congressman Kiko Barzaga doon po sa House of Representatives. Kasi po nagtrending po ngayong araw na itong ginawa nila kay Kiko Barzaga. Ano ba ang nangyari ni Kiko Barzaga? Mamaya i-explain ko yan lahat, okay? At ipapakita ko mismo yung video na in-interview itong si Kiko Barzaga doon sa News 5, no? Maiksi lang naman itong video na ito pero kinonfirm nito ni Congressman Kiko Barzaga na pinatayan po siya ng mikropono. Okay? At i-explain natin kung ano ang nangyari sa House of Representatives at i-explain rin natin yung desisyon ng House of Representatives laban dito kay Kiko Barzaga. At tayo po'y magre-react dyan kung tama ba ang ginawa ng mga taga House of Representatives, kung tayo po ba'y sang-ayon sa mga ginawa ng House of Representatives. Okay? Pero medyo mataas-taas itong ating explanation patungkol dito, no? Dahil ni-research po natin yan at alam ko sa mga audience ko sa Donmar TV ay medyo kung pakikinggan natin yung mga nangyayari sa House of Representatives, yung iba natin dito at mismo ako ay hindi ko talaga maiintindihan kung hindi ko ulit-ulitin yung video. So dito, ngayon, ang trabaho ko sa inyo ay i-explain ko sa inyo in layman's term na mauunawaan po ninyo. Okay? At kung meron pa tayong oras, kasi medyo mataas yan, ipapakita rin natin itong video ni John Vic Remulla sa nangyaring rally last Sunday na hinamon siya ng isang rallyista at wala siyang nagawa kundi kinain niya ang mga batikos. Okay? Kung may oras pa tayo ipapakita ko, ipapanood ko yan. At higit sa lahat, kung may oras pa talaga tayo ngayon, ay ipapakita ko sa inyo itong report ni Vice President Inday Sara Duterte, no? Parang accomplishment report at events at yung mga ginagawa nila sa Office of the Vice President, kung paano po ginasta nila ang pera ng budget of Office of the Vice President ngayong 2025. Bago po mag 2026, ayan, si VP Sara po ang pinakaunang government officials na nakalahad kaagad kung ano at papaano ginasta ang pera ng taong bayan. Okay? Pero bago natin itatalakay ito lahat, no? Ito muna, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto na po, no? Ano ba ang nangyari kay Kiko Barzaga? Basahin muna natin itong balita. Ito. Ayan. Botohan sa pagsuspende kay Representative Kiko Barzaga. Yan po ang mainit na hearing na nangyari sa House of Representatives. Nagbotohan po ang mga kongresista doon sa House of Representatives
kung isususpinde ba nila si Kiko o hindi. Okay? Pero ito ang nangyari. Inaprubahan ng House of Representatives sa botong 249. Okay? Meaning to say, duda ako rito ha, 249 ang bumoto na isuspinde siya. Siguro 11 ang ayaw na isuspende siya at 5 yung undecided. Ito yung pagkakaintindi ko ha. 249, 511 ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na patawan ng 60-day suspension si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ngayong Lunes, December 1. Meaning to say, 2 buwan po ito kasi 60 days. So, by the whole December, no? December 1 to December 31 ay hindi po siya makapagtrabaho. January 1 to January 31 or January 30, meron bang 31 sa January? Hindi ko alam. Okay. Hindi rin siya makapagtrabaho niyan. Hindi ko lang alam kung that will be applicable the day when the House of Representatives is naggawa na sila ng desisyon. So 2 buwan po na suspended itong si Kiko Barzaga. Itinuring ng komite na guilty si Kiko Barzaga sa disorderly behavior. Ang ano na ha, most of the congressmen sa House of Representatives naniniwala kay Kiko Barzaga na yung mga ginagawa raw niya is disorderly behavior. Kayo sa mga audience ko sa Donmar TV, naniniwala ba kayo na disorderly behavior ang ginawa ni Kiko Barzaga? Kasi kung ako yung tatanungin ninyo ha, sasabihin nyo na naman akong bias, mga dilawan, loyalista. Pero para sa akin, hindi naman yun disorderly behavior. Hindi nyo lang matanggap-tanggap ang mga masasakit na mga sinasabi ni Kiko Barzaga laban sa amo ninyong bangag. Laban sa amo ninyong mga buwaya. Mga tambaluslos. At yung isa dyan, yung kamukha ni Charis Pimpenko. Hindi nila matanggap-tanggap. Kasi kilala naman natin itong si Kiko Barzaga na kung ano yung nakikita niya at kung ano yung naoobserbahan niya, sasabihin niya. Kaya kung meron po tayong ganitong klaseng gobyerno, no, na wala na tayong freedom of expression eh. Si VP Sara nga, Vice President yan of the Philippines. Sinabi niya, pabor ako sa mga ginagawa ni Kiko Barzaga. Kasi yun po ay freedom of expression. Mali man o tama man sa mata ng ibang taong bayan o sa mga government officials, opinion yan ni Kiko Barzaga. Diba? O kung sasabihin niya, corrupt itong si Bongbong Marcos. Lulong sa droga itong si Bongbong Marcos. Opinion niya yan. Naniniwala siya sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Tapos, nakakahiya pa kasi itong mga bumoto na isuspinde itong si Kiko Barzaga, mga congressman pa. Diba? Nakakahiya po kayo. Kasi you are the representatives of the Filipino people. Most of the Filipino people ay sang-ayon po sa mga sinasabi ni Kiko Barzaga. Tapos kayo yung mga representative, halatang-halata kayo, itong mga bumoto na 249 na isuspinde itong si Kiko Barzaga, halatang-halata kayo, no? Ito lang yung masasabi ko, sobra na kayong halata na halik sa puwet
itong administrasyon na ito. Yan ang totoo. Huwag na tayong magbulahan, di ba? So ito pa. Kasunod nito, disorderly behavior raw dahil sa kanyang mga social media post. Imagine that one. Ang pinagbabasihan nila yung mga social media post. Karapatan natin yan eh. Karapatan natin na mag-express sa sarili nating social media. Kung nasasaktan sila dahil natatamaan itong mga leader na mga buwaya, wag nilang idamay ang trabaho nila dyan bilang mambabatas sa House of Representatives. Para mo na lang sinabi na, oy, i-disarm natin itong si Kiko Barzaga para hindi siya makapagtrabaho sa para hindi siya makapagtrabaho dyan sa House of Representatives. Do you think titigil si Kiko Barzaga sa kanyang kritisismo ng administrasyong ito? Do you think titigil siya sa pagsususpindi ninyo? Hindi. Hindi siya titigil. If itong move ninyo na sinuspindi ninyo si Kiko Barzaga, if sa tingin ninyo ito yung to silence him from criticizing the government, you are wrong. Hindi po yan talaga mangyayari. Kasi hindi nyo hawak ang kanyang pagkatao. Hindi nyo hawak ang kanyang social media. Unless kung bigyan kayo ng password. Di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw na itong batang ito ay pinag-initan nila kasi ayaw nilang mabulgar ang kabalastugan ng ginawa ng kanilang amo. E di syempre, baka sang-ayon rin sila. Marami ang nagsasabi eh. Kaya sinuportahan nila itong administrasyon na ito. Kasi nakinabang rin sila. Boo! Diba? Nakinabang rin kayo eh. Especially nung panahon ng ayuda. Anong nangyari doon? Kung hindi kayo boboto na ma-impeach si BP Sara dyan sa House, wala kayong budget sa mga projects ninyo, booking kayo dun eh. Di ba? Kaya kayong mga halik sa puwet, sa administrasyong ito, tandaan nyo ito, wala na kayong future sa politika. Gising na po ang taong bayan. Gising na ang taong bayan na dahil dito sa flood control na ito, ginagago po ang taong bayan. Sa mga pinagsasabi po ni Kiko Barzaga, no? Halatang halata na si Kiko Barzaga lamang po ang nagpapatunay na siya ang tunay na representante ng Pilipino, ng mamamayang Pilipino, ng taong bayan. Kasi yung mga pinagsasabi ni Kiko Barzaga, yun rin ang mga sentimiento ng taong bawat isang Pilipino. Pero itong 249 na bumoto na isuspende itong si Kiko Barzaga, wala itong pakialam sa taong bayan. Ang pakialam lang nila ang kanilang sariling interest. Huwag na tayong magbulahan. Okay? Ito pa. Kasunod nito, inaasahang tanggalin ng kongresista ang ilang post sa kanyang account. Yan ang tanong. Kung tatanggalin ba ni Kiko Barzaga ang kanyang mga post sa social media. Kasi kung ako kung ako po si Kiko Barzaga, hindi ko tatanggalin yung post. Paninindigan ko yan. Wala na akong pakialam kahit pa matanggal ako bilang congressman. Basta ako, naninindigan ako na may tunay akong may bayag. Tunay akong may malasakit sa taong bayan. Kung ako kay Kiko Barzaga, hindi ako matatakot.
ano, mas para sa akin mas may point at mas mahalaga pa si Kiko Barzaga. Kung matanggal man si Kiko Barzaga bilang congressman sa House of Representatives, mas anong tawag doon? Mas mahalaga pa siya compare sa mga taong congressman na walang mga bayag. Kahit matanggal si Congressman Barzaga bilang kongresista, I would rather choose Kiko Barzaga over this congressman. Di ba? Yung congressman tayo, pangalan lang yan. Congressman, bla bla bla. Congressman, bla bla bla. Pero wala namang bayag. Sige, tanggalin natin ang pangalang congressman dito sa batang ito. Itong si Kiko Barzaga. O sige, hindi na siya congressman. Kiko Barzaga na lang siya. Pero at least, you fight for your country. Paano ba naman yang meron kang pangalang congressman ganito, Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez, Congressman ka nga, pero you are acting like a crocodile. Wala pa rin, useless pa rin sa mata ng taong bayan. Yan ang aking opinion dyan, ha. At dahil dyan, ipapakita ko itong video na in-interview itong si Kiko Barzaga. Ito maikling video lang ito sa a portion of the interview niya na to prove na nangyari na nga. Okay? Ito, panoorin natin si Kiko Barzaga. Kayo nang humusga. Sir, mukhang pinatayan kayo ng microphone daw kanina. Medyo natakot sila kasi si Marcos na yung binanggit ko doon. Pinatayan siya ng mikropono kasi babanggitin na naman niya yung kabalastugan ni Presidente Marcos. Pinatayan siya ng mikropono. Ganyan sila kahalik sa puwet nitong administrasyon na ito. Itong mga kongresista dyan. Sobra pong nakakahiya kayo. Na real talk po kayo sa isang batang kongresista. Di ba? Especially since he's the one who's most guilty of this flood control issue, which is where all the ethics complaint started. Which Marcos are you referring to? President Marcos. Okay. Why do you say that it started, your ethics issue started with the president's, I suppose, the flood control scandal? Yes. It was in response to the criticism that I made against Speaker Martin Romualdez on the flood control scandal. And the flood control scandal is primarily made by President Marcos. Para sa akin, no? Ganun na yung kaiksi yung video na yan. Para sa akin, no? Sa mga batang kongresista dyan sa House of Representatives, tularan nyo itong si Kiko Barzaga. Kasi kung paulit-ulit na lang tayo sa mga traditional congressman, hindi talaga uunlad ang bansa natin. Imagine that one, sa ibang bansa, ginugurgur talaga nila yung mga corrupt officials. Dito sa atin, sobrang weak. I-criticize ka lang nga ng through freedom of expression, isususpindi ka na. Ganyan po tayo ka-weak sa Pilipinas. Kaya, hindi na natuto ang Pilipinas. Sa Singapore, sa ibang bansa, sa Japan, kapag merong corrupt officials, kulong. Kung hindi man makulong, gurgurin. Death penalty sila. Sa atin, meron bang ganyan? Wala na nga tayong ganyan. Tapos, kung meron pang mag-criticize sa mga corrupt officials, tinatanggal pa yung nag-criticize? Ganyan na ba tayo ka-weak? Bansang Pilipinas? Kaya nga, nananawagan ako sa mga kongresista na mga bata pa dyan. Kasi hindi na ako mananawagan sa mga matatandang kongresista dyan. Alam niyo ba kung bakit? Hindi na. You cannot teach old dogs new tricks. Ika nga, di ba? So, sa mga batang kongresista na lang,
na tularan niya itong si Kiko Barzaga na prangka ba? That is what we need right now in the Philippines. The kind of character nitong si Kiko Barzaga. Kasi kung puro lang tayo plastikan, balimbingan, kung puro lang tayo halik sa puwet sa mga nakakataas pa sa ating mga powerful government officials, walang mangyari sa bansang ito. Sa totoo lang. Ewan ko na nga kung may pag-asa pa ba itong bansang ito. Sa 2028, may pag-asa pa tayo. Basta iboto nyo lang si Vice President Inday Sara Duterte. Di ba? Yun lang po ang pag-asa natin. Palakpakan. Di ba? Ngayon naman ay i-explain natin kung ano ang nangyari sa House of Representatives kanina. Itong bakit nila sinuspinde itong si Kiko Barzaga. Hindi pa tayo tapos ha. Ito. Play natin. Ayan. Ito. What happened? What happened kanina sa House of Representatives? The hearing and the decision, Barzaga faced an ethics complaint filed by his former party. Itong National Unity Party or the NUP. Okay? Ito yung dati niyang partido, no? Over a series of social media posts and other behavior deemed offensive or inappropriate for a congressman. Di ba kung maalala natin, lagi siyang binabara ni Congressman Garin nung binidyohan niya yung si speaker, no, nasasabihin niyang corrupt, buhaya, nung nilapitan niya si Sandro Marcos, di ba? During the first hearing held by the House Committee on Ethics and Privileges, Barzaga arrived late. He explained that he stayed up late the night before playing video games, meaning he missed the scheduled hearing. Ito na naman itong video games ni Kiko Barzaga. Parang duda ko rito sinasadya na niya itong, alam mo naman, bata pa naman itong si Kiko Barzaga. No? Posibleng nag-play siya ng video games. Di ba? Pero, parang sinasadya niya, no? Parang ini-intimidate niya ang kanyang mga kalaban dito. Despite the absence, the committee proceeded. Kahit wala si Kiko Barzaga doon sa House of Representatives, nung hindi pa siya dumating, talagang tinutuloy-tuloy na nila. Siyempre, atat na silang isuspende itong batang ito eh. Initially, they created a subcommittee for handling the cases. But reconciliation between parties was ruled out. On December 1, 2025, which is kanina ito, the full House adopted the Ethics Committee's report that the chamber voted overwhelmingly. 249 yung bumoto na isuspinde siya, 5 yung undecided, at 11 ang ayaw na masuspinde si Kiko Barzaga o naniniwala na tama yung mga ginagawa ni Kiko Barzaga. Okay? To suspend Barzaga for 60 days without pay. Hindi siya sisweldohan ng 2 months. He was ordered to remove all the 24 social media posts cited in the complaint within 24 hours of the decision. Itong House of Representatives, kung hindi man kayo tanga, bakit kailangan pa niyang tanggalin itong 24 social media post niya? Kahit tanggalin nyo yan, hindi na yan mabubura sa isipan ng taong bayan kasi nabasa na yan nila eh. Na-screenshot na yan nila. So, useless. Di ba? Kahit buburahin pa yan ni Kiko Barzaga, nandyan na yan sa social media. Tanga rin kayo eh. Di ba? Ito pa.
bakit raw ang House of Representative nag-decide na isuspinde itong si Kiko Barzaga. Ito yung mga reason ha. The House and its Ethics Committee said Barzaga's actions violated expected standard for public officials. Pero hindi man nila specify dito ha kung what yung detalyeng explanation kung saan banda nag-violate itong si Kiko Barzaga. Kasi po, ito po sinasummarize ko na ha, para maintindihan ng lahat. The key reasons, his social media post, ito yung dahilan. Ang mga social media post ni Kiko Barzaga were judged o binabantayan nila, no, na ito ay isang reckless, offensive, and malicious raw. Not mere criticism but inflammatory, with potential to unjustifiably incite public distrust against the government and House itself. Alam nyo, kung yan po ang rason ninyo, mga taga-House of Representatives, no, matagal nang hindi naniniwala ang taong bayan sa administrasyong Marcos. Kung sasabihin nyo na si Kiko Barzaga ang dahilan na mag-create raw ito ng malicious at distrust ng taong bayan, hindi. Isa lamang si Kiko Barzaga sa mga galit sa mga corrupt officials, kaya na-real talk kayo kay Kiko Barzaga. Yun ang opinion ko dyan ha. Ako nga, mas ma-appreciate ko pa itong batang ito na nag-express talaga siya. Kasi hiyang-hiya na po si Kiko Barzaga sa kanyang kapwa mga House of mga congressman. Hiyang-hiya na siya sa ginagawa ng kanyang mga kasamahan diyang mga buhaya. 'Di ba? Buti na lang sinabi niya 'yan. Because nakiramay siya sa galit ng taong bayan. Sabi pa dito, his behavior was considered disorderly conduct. Ayon yan sa kanila ha, pero sa amin hindi at unbecoming raw itong si Kiko Barzaga bilang isang House member. Damaging daw at damaging the dignity, integrity at reputation ng institusyon individually and collective. Actually, hindi man damaging. Kayo yung mga damage. Ang mga kapal ng mukha ng mga kawatan dyan sa mga congressman dyan sa House of Representatives, kayo yung masamang reputation. Kayo yung damaging. Kayo yung walang dignidad. Si Kiko Barzaga po, na-real talk kayo. Ito yung congressman na may bayag. Sa totoo lang. That's my opinion ha. The House Code of Conduct or the ethical standards for public officials as defined under the relevant laws and interval rules were deemed violated. So naniniwala silang maraming vina-violate itong si Kiko Barzaga. E di syempre, nagkaisa na sila dyan, natamaan yung mga buwaya dyan, e di syempre, gagawa talaga sila ng rason na i-suspende yung bata, di ba? The decision wasn't strictly punitive because of his tardiness at the first hearing. But failing to appear, citing video games, contributed to the negative perception of his commitment and responsibility as a lawmaker. Mas lalo silang na-trigger ba na mas lalo silang nagalit kay Kiko Barzaga nung sinabi ni Kiko Barzaga na naglaro lang naman ako ng video games kaya na late ako. Mas lalo silang na-insulto doon. Mas na-trigger sila kaya sinuspinde nila.
Yan ang opinion ko ha, na-trigger sila. Nagalit sila. So, ito pa. Okay? Ano ba ang meaning? Ano ba ang kahalagahan? Why is this important para sa kanila na isuspinde si Kiko Barzaga? What this means for Barzaga and maybe for the House. For 60 days, Barzaga will be suspended from his congressional duties and he will not receive his salary or allowances during that period. Okay lang naman yan. Kasi mayaman naman itong si Kiko Barzaga eh. At least, Kiko Barzaga, sinasakripisyo mo yung 2 buwan na hindi ka makasahod bilang congressman dahil binuhos mo ang inyong kritisismo sa administrasyong ito. Okay lang. Mas pinili ni Kiko Barzaga yung taong bayan over dito sa sahod niya bilang congressman. Yan, palakpakan naman, di ba? Yan ang analysis ko ha. Yun ang the parallel of the situation. Yun ang aking analysis dyan. He must remove the flagged social media post. The House has officially ordered this as part of the sanction. The decision, ito na yung mga motion na pinapagawa dahil sa decision na ito ha. The decision signals that the House is willing to discipline its own members. Ididisiplina raw nila si Kiko Barzaga. Ay, yung mga buhaya dyan, hindi yan didisiplinahin. Mas yan dapat ang disiplinahin yung mga buhaya dyan sa House. If they act in ways judged harmful to the institution, image, or public trust. Hindi. Natamaan lang talaga kayo kay Kiko Barzaga. It also sets a precedent. Social media behavior, even outside official sessions, can trigger real consequences under ethics rules. So, pinaparusahan nila ngayon ng suspension itong si Kiko Barzaga dahil raw disorderly raw ang mga pinanggagawa nitong si Kiko Barzaga. Hiyang-hiya naman ako sa inyo mga congressman kayo. Akala nyo naman kung gaano kayo kalinis bawat isa dyan? Sis, kung magano lang tayo, no? Kung magkalkal tayo sa mga kasalanan nyo dyan, sobrang dami. Diba? Pinaparusahan nyo pa yung batang nagsasabi lang ng totoo, diba? Akala nyo, yung mga kawatan dyan, walang ginagawang masama, diba? Yun ang ating, masabi lang dyan. Okay? So, at least, I hope nauunawaan ninyo. So, mag-comment kayo. Dapat lang bang masuspinde itong si Kiko Barzaga? Naniniwala ba kayong isuspinde siya bilang congressman? Or, naniniwala kayo na tama lang yung ginawa ni Kiko Barzaga na i-criticize at masaktan itong mga buwaya sa mga government official, president down to the congressman? Naniniwala ba kayo ni Kiko Barzaga? Mag-comment, ilatag nyo ang inyong komento dyan at babasahin natin yung inyong mga argumento. Okay? At heto, ipapakita, kung meron pa man tayong oras, ipapakita natin itong video ni John Vic Remulla. Hinamon, pinahiya ng mga rallyista. Ito. Panoorin natin. Ito, play. Remulla! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo mag-hari-harihan dito! Bulong-bulong! Ano? Natatakot? Huwag kami! Yan. Well, nagsigaw sila dyan. Kaharap nila si Remulla dyan, ha? Tingnan nyo. May baril kami, pulis kayo! Matapang ka lang kasi napapaligiran ka ng mga tuta mo. Kinoko, nakakahiya ka.
ano pa, sinisigawan pa siyang Jadek. Para namang hindi ako sang-ayon doon kasi di naman siguro Jadek si Remulla, no? Si John Vic. Sa tingin ko, hindi naman. Pero at least, nakatanggap si Remulla ng sigaw at galit ng taong bayan. Kasi galit na ang taong bayan. At least ikaw, Remulla, saksi ka kung gaano nakagalit ang taong bayan. Okay? Ikaw yung pinagtripan dyan kasi ikaw yung nagpakita dyan. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga sinisigaw dito sa mga rallyista ay pabor ako at sang-ayon ako. Hindi ibig sabihin. Ang sa akin lang, at least, alam ni Remulla gaano kagalit ang taong bayan sa ginagawa ng kanilang amo at yung mga government, mga kaalyado ng kanyang among mga kawatan at mga nagnakaw ng pera ng bayan. At least alam mo Remulla ngayon. Di ba? Ulitin natin nang walang putol ha. Kayo nang mag-observe dito. Remulla! Hoy! Remulla, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harian dito! Bulong-bulong! Ano? Natatakot? Huwag kami! May baril kami! Pulis kayo! Matapang ka lang kasi napapaligiran. I'm not so sure kung yung mga jaril-jaril na sinabi yung mama, anong ibig niya sabihin doon ha? Mga tuta mo! Kinoko, nakakahiya ka! Kitang-kita mo talaga ha kung gaano kagalit ang taong bayan. Di mo mabiblame ang taong bayan kasi kagagawa nyo yan eh. Di ba? Hindi naman magre-react ng ganyan ang taong bayan kung wala kayong ginawang pasaway kayo, di ba? Eto. Kasi po nag-ano na tayo, no? Itong kay VP Sara na report, sa susunod na vlog ko na lang ito ipapakita, okay? I-appreciate natin itong ginawa ni VP Sara. Kasi lumagpas na tayo sa oras ay ano sa tingin ninyo? Tama lang ba ang mga isinisigaw ng taong bayan laban dito sa administrasyon na ito? Okay? Mag-comment, ilatag nyo inyong argumento sa comment section. Okay? Importante yan para makita natin ha, kung naniniwala ba kayo, no? Sa mga nag-rally na galit sila sa taong bayan, ganyan. Ano ang opinion nyo dyan? Tama lang ba ang ginawa nila? O deserve nitong administrasyon na ito ang mga masasakit na sinabi ng mga taong bayan? Okay? Importante makita natin yung mga comments ninyo. By the way guys, mag-like at mag-share itong ating video guys. Importante kasi yan na aabot at marami po ang makaalam, yung aware sila na ito na po ang nangyayari sa bansa natin. Okay? Importante talaga yan. Kaya like and share po tayo sa mga nanonood ngayon. At sa mga first time lang dito nanood sa aking video, dito sa ating vlog, sa YouTube channel, subscribe na po kayo sa Donmar TV. Walang bayad ang mag-subscribe guys. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Okay? Para updated kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.